Hi guys, good morning and welcome ulit sa ating channel mga ka-M-Zoom, mga ka-viewers. Today, another episode po ang ating isushoot para malaman po natin after a month. After a month na nakuha natin yung kotse, what are the pros, what are the cons, what are the positives, what are the negatives of the car. Hindi naman po lahat. I've noticed a few dahil nga sa everyday use natin for a month, kung ano yung mga goods and bads of the car. So hopefully guys, watch and hopefully continue to subscribe and ayun. So number one na pro para sa akin na obvious naman, though hindi ko na feature sa mga previous vlogs natin, yung auto headlight natin. So makikita natin dyan. Ayun. So pag madilim, automatic siyang nag-on. And at the same time, pag kailangang mag-high beam din, automatic din siya nag-high beam pag sobrang dilim. So number one na yun sa akin. Number two, kung meron na tayong auto light, yung sa rain sensing din natin na every time na may teardrops or drop of kahit anumang tubig dyan sa windshield natin, automatic din niyang ino-on ang ating wiper. Number 3 naman para sa akin na isa ring very very useful at nagagamit ko rin, yung ventilation niya. Once kinlik natin yan, magbubukas yung sunroof natin ng konting-konti lang, nakakatuwa and sobrang helpful din. Ayan, konting-konti lang. Kita nyo naman mga ka-M-Zoom, mga viewers, no? Since binuksan na rin natin mga ka-M-Zoom, pang number 4 natin siguro and nagagamit ko talaga and napapakinabangan ko is yung sunroof niya. Ang maganda dito sa infotainment natin, nakokontrol natin kung gaano ka ano yung sunroof na bubuksan natin. Konti lang. Ayan. Konti lang versus bubuin natin kalahati pala. Yun yung pinaka-max niya, sorry. Yan. Ayun. Number 5 naman natin sa pros ng kotse natin. So, hindi ko alam kung number 5 na ba. Sorry. Sa akin yung ambient light ang nakakatuwa din pagdating sa gabi, lalo na pag napapalitan natin yung ilaw. So kasi may mga ilaw na sobrang sakit sa mata sa ambient light. So pag pinapalitan naman natin, okay naman siya. So number 5 na pro para sa akin yun. Yun, number 6 kung di rin ako nagkakamali, isa pang pro para sa akin, yung safety features nga ng ADAS natin. So makikita nyo naman dito, pati speed alarm meron, driving memory naman, kung ano yung current mode na ni-retain mo or ginamit mo last, yun pa rin. So hindi mo na kailangang palitan lagi na kunyari comfort ako ng comfort, babalik siya ng babalik sa eco. So hindi naman ganon. So maganda siya. Tapos next natin dito sa body accessories, yun nga, intelligent high beam yung sinabi ko kanina na yung sa ilaw niya, and delayed headlight off. So hindi mo na namamatay yung ilaw natin pag pinatay natin yung kotse. So maganda para at least if kailangan nating ilaw, may ilaw. Tapos ayun, ang next doon, pag kunyari ito si pan speed natin, auto mode, kung gaano kalakas ba yung auto na gusto natin. And also may self-cleaning siya, and at the same time nasiset din natin yung aircon niya pag kunyari ino-on na natin yung kotse before tayo pumasok. So tayo rin magsiset kung gaano kalakas yung aircon nun. So isa rin siyang pro. Yung next na pro para sa akin mga ka-M-Zoom, mga ka-viewer, syempre yung upuan natin na sobrang high-tech na, ganun lang. Take note, sa driver side lang yon, and sa ano naman natin hindi pa, pero okay lang. Hindi mo na kailangan maghirap every time na mag-a-adjust ka ng upuan.
Isa pang pro, syempre, aside sa sports mode, meron tayong sports plus mode. Sobrang nakakatuwa yan, guys. Pag nag-ano kayo sports plus mode, ma-appreciate nyo siya sobra. Kung bakit ganon kalakas, kabilis, and all. So, isa siya talagang plus na plus, kumbaga, kung tutuusin, isa number 1 yan eh. And siguro last but not the least, yung mga driver assistance na binibigay ng kotse natin. So meron ngang auto hold, as I've mentioned before. Tapos yung mga vehicle deviation assistance, active brake assist, forward collision warning. So electronic, ano ba yung ESP? Basta electronic something. Tapos steep slope descent system. So sobrang laking bagay din yan, mga ka-M-Zoom, mga ka-viewers. Mga ka-M-Zoom, ngayon naman, let's talk about mga cons or mga negative, pero not necessarily nahahadlang sa inyo na bumili ng kotse. So para sa akin, isang negative lang. Negative siya na okay lang, sige, kaya ko naman. Yun. Number 1 para sa akin is yung busina. Itong part na to, medyo mahirap lang, kailangang diinan mo para makabusina ka. Hindi siya yung parang sa iba na konting ganun mo, bubusina na. Medyo mahirap pero kaya naman. Number 1 yon. Number 2, mga ka-M-Zoom, since very honest tayo and wala tayong tinatagong kahit anong issue dito, lahat sasabihin ko sa inyo. Dito may nakikita akong konting lag in terms of yun nga, yung pagsunod niya sa akin, kung ano yung kiniklik ko. Minsan di ko nakiklik na maayos, pero tolerable naman siya. Hindi naman siya yung lag na sobrang, since parang 2000 models na mga software, kaya ganun. Nangyayari lang yan pag may mga hindi tayo napipindot na tamang yan, tulad niyan, di ba? May parang hinahanap siya na section kung saan ka dapat talaga pipindot. Pero hindi naman big deal. Okay naman ako doon. Isa pa, mga ka-M-Zoom, mga ka-viewers, sometimes pag nagte-turn signal tayo, yun, nakita niyo yung delay sa parang pag-view ng camera niya. Though minsan mas grabe, hindi naman sa sobrang grabe, pero may times na nasa highway ako, yung nasa road ako, hindi siya ganun kabilis follow dun sa turn signal niya. Hindi ko alam, mga ka-M-Zoom, kung kailangan ba mag-turn left ako, turn right ng steering bago siya talaga gumana, or let me know kung may mga naka-encounter ng ganun. So isa rin siya. Ang next naman, mga ka-M-Zoom, yung sa windows natin. So power window naman lahat nandito sa driver's side natin, automatic naman. So para sa akin, mga ka-M-Zoom, mga ka-viewers, in a way pro siya, pero pwede rin siya maging con. Tulad ng kunyari, open ko lang yung sa driver's side ko ng konti, pero ang nangyayari is parang minsan parang hirap ka pa na sumusobra or parang unlike sa mga nakasanayan natin na konting pindot mo, konti lang yung angat, di ba? Pero dito kasi pag nag-automatic siya, ayun, so parang minsan sumusobra yung ko, pero hindi ako nagrereklamo, okay na okay siya, pero sometimes nagiging cons lang talaga siya sa akin. Eto, mga ka-M-Zoom, huli ng masasabi kong pros, isang pro siya sa akin, isang con din sa akin. Eto, mga ka-M-Zoom, si kotse natin, kahit hindi mo pindutin silak, pag nakidedetect niya na lumalayo ka sa kanya, automatic siya maglalak. Testingin natin, buksan ko lang, walang yan, kita niya, kamay ko. Ay, mag-lock ka na. Ayun. So kita natin, mga ka-M-Zoom, nag-lock siya.
Ang downside naman niya, pag papalapit tayo at wala naman tayong intention na buksan yung kotse, bumubukas. Ayun. Ayun lang. Ayun lang mga ka-M-Zoom. So hopefully nakapagbigay kaalaman and nakatulong din tayo today sa ating episode na ito. And hopefully continue pang panoorin and mag-subscribe na rin. So thank you mga ka-M-Zoom and hopefully napasaya ko ulit kayo today. Bye!